Miss Sisa, sasama ka ba sa akin ngayong gabi? Ang kamay ng Ginoo ay yumakap sa aking baywang. Ang mainit at mabigat na init ng katawan ay dumaloy sa aking likod. 5 milyong piso babayaran ko para sa iyo. Hindi ako makahinga. Ito ba ay isang paghihigpit o isang kasunduan? Ang pangalan ko ay Maria Teresa Sison, 46 taong gulang. Mula sa probinsya ng Cebu, lumipat ako sa Maynila upang magtrabaho bilang kasambahay sa bahay ng isang bilyonaryong negosyante sa Forbes Park. Ang sahod ko ay 35,000 piso. Malaking pera ito, ngunit hindi sapat para sa akin. Mayroon akong kambal na anak na nasa high school, isang biyenan na may sakit at isang asawang hindi na umuuwi. Nagtatrabaho ako ng 16 na oras bawat araw. Gumigising ng 4:30 ng umaga at natutulog ng 11 ng gabi. Kahit ganito, lumalaki pa rin ang utang ko ng 4,500 piso bawat buwan. Ikinukwento ko ang lahat ng mga kwento at ang lalim nito. Huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Ito ang kwento ng isang 45 taong gulang na kasambahay at isang 50 taong gulang na bilyonaryo. Nagsimula sa pera, ngunit nagtapos sa pag-ibig. Isang ipinagbabawal na pag-ibig. Simulan na natin ang kwentong kasing taas ng langit. Ang alarm clock ay tumunog ng 4:30 ng umaga. Napakahirap bumangon mula sa kama, ngunit kailangan kong igalaw ang aking katawan. Dumating ako sa bahay kagabi bandang hating gabi matapos maghugas ng mga plato sa isang Chinese restaurant, kaya't nakatulog lang ako ng halos 4 na oras. Tahimik akong pumasok sa silid ng aking biyenan, hinila ang kumot at maingat na sinuri ang diaper. Ito ay basa. Pasensya na, Sisa, sabi ng aking biyenan sa mahinang boses. Ayos lang po, tatang. Mabilis ko po kayong papalitan. Pinalitan ko siya ng bagong diaper, pinunasan ang buong katawan at inihanda ang gamot niya sa umaga kasama ng tubig. Sisa, ikaw talaga, para kang anghel. Lumuluha ang mga mata ng aking biyenan, ang tanga ng anak ko. Iniwan ka pa rin at hindi umuuwi. Ayos lang po, tatang, hindi naman talaga ayos. Ngunit wala akong ibang masasabi. Pumunta ako sa kusina at naghanda ng mga baon para sa aking kambal na babae. Habang ginagawa ang 2 baon gamit ang mga tira kagabi, naisip ko sina Gigi at Jemmy. Sila ay nasa 2 taon ng high school. Sila ang aking pangunahing dahilan para magpatuloy. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng mga anak ko. Mukhang mapayapa silang natutulog ng magkatabi. Tiyaga lang, makakaya natin to hanggang makapagtapos kayo ng kolehiyo. 6 din ng umaga, umalis ako ng bahay. Ang biyahe papuntang Forbes Park ay laging tila malayo. Kailangan kong sumakay ng bus at tren ng 2 beses. Ang tren sa oras ng pasukan ay siksikan. Walang puwang para umupo, kaya't nakatayo ako at humahawak sa mga hawakan. Sa isip ko, mas mabuti nang hindi umupo dahil baka makatulog ako. Ipinikit ko ang aking mga mata. Mabigat ang buong katawan ko, ngunit kailangan kong magtiis ngayon. Dumating ako sa harap ng mansyon ng Ginoo ng 7 lito ng umaga. Ang 3, palapag na mansyon na nakikita sa likod ng mataas na pader ay kasing kahanga-hanga pa rin tulad noong una ko itong nakita 1 buwan na ang nakalipas. Nang pindutin ko ang doorbell, bumukas agad ang automatikong pinto. Pagkatapos tawirin ang hardin at pumasok sa pintuan, ang marmol na sahig ay kumikinang sa sikat ng araw sa umaga. Nagpalit ako ng sapatos ng tsinelas at pagkatapos ay nagsuot ng apron at nagtungo sa kusina. Magandang umaga po, sabi ng Ginoo habang lumalabas mula sa kanyang study room. Ginoong Ricardo Cardo de Leon, 50 taong gulang, chairman ng De Leon Pharmaceuticals Group. Ang kanyang maayos na puting buhok na nakasuklay at malinis na balbas ay nagbigay ng marangal na impresyon na talagang kahanga-hanga mula sa unang pagkikita. Matangkad siya at malapad ang balikat na nagpapanatili ng isang tindig na tila hindi nababagay sa kanyang edad. Magandang umaga, Sisa. Nakatulog ka ba ng mahimbing? Opo, ito ay kasinungalingan. Hindi ko maaaring sabihin na 4 na oras lang ang tulog ko. Maghahanda na po ako ng almusal. Dahan-dahan lang.
Ang Ginoo ay palaging ganito kagalang. Hindi siya kailanman sumisigaw o nagagalit. Nang buksan ko ang refrigerator, puno ito ng sariwang sangkap. Iba talaga ito sa refrigerator namin. Sa amin, wala kaming ibang laman kundi mga tira-tirang ulam at kimchi. Naghanda ako ng pritong itlog, bacon, toast, salad, at prutas nang may pag-iingat. Habang inihahanda ang mesa sa kainan, bigla kong naisip kung gaano kalungkot ang tanawing ito. Isang 12-seater table na may pagkain lamang para sa isang tao araw-araw. Umupo ang Ginoo ng mag-isa. Sisa, sasabay ka ba sa akin? Hindi po, ayos lang po ako. Kung gayon pagkatapos mong kumain, linisin mo ang akin. Salamat po. Tahimik siyang kumain. Hindi siya nagbukas ng TV, nakatingin lang sa labas ng bintana habang dahan-dahang kumakain, tila malungkot. Pagkatapos niyang kumain, tumayo ang Ginoo. Salamat sa pagkain, Sisa. Magtrabaho ka ng mabuti ngayon. Paalam po. Nang magsara ang pinto ng entrada, nag-iisa na ulit ako. Naghugas ako ng mga plato at sinimulan ang paglilinis ng bahay. Nilinis ko ang sala, pasilyo, hagdanan, silid tulugan at study room ang tatlo, palapag na mansyon, bawat sulok. Bandang tanghalian, habang nililinis ang master bedroom sa ikalawang palapag, napansin ko ang isang bahagi ng king-sized bed na lubog na lubog. Ang larawan sa tabi ng kama ay kumuha ng aking atensyon. Ito ay isang larawan ng kasal ng Ginoo at isang babae. Ang babae ay may mapayapang mukha at malambot na ngiti. Ang yumaong ginang pala. Pagkatapos kong maglinis, bumaba ako sa unang palapag upang tiklupin ang mga labada. Bandang 3 ng hapon, maagang dumating ang Ginoo. Ginoo, ang aga niyo po. Kinansela ang meeting. Pumasok ang Ginoo sa sala at biglang tumigil. Nakatingin siya sa aking likod habang nakatupi ako ng mga damit. Sisa, opo, nang lumingon ako, ang mukha ng Ginoo ay hindi ka nais-nais. Mukha siyang gulat. Ayos lang po kayo. Oo. Kukunin ko lang ang wallet ko. Kumuha siya ng isang larawan mula sa kanyang wallet. Ito ang babaeng nakita ko sa silid tulugan. Ito ang aking asawa. Pumanaw siya 3 taon na ang nakalipas. Pasensya na po. Tiningnan ng Ginoo ang larawan at ako at dahan-dahan siyang nagsalita. Sisa, kamukha mo siya. Opo, ang asawa ko. Ang hugis ng mukha, ang mga mata, ang paraan ng pagngiti, bumagsak ang aking puso. Nagbago ang tingin ng Ginoo. May halo ng pag-aalala, kalungkutan at isang mas malalim na damdamin. Naramdaman ko na ito noong una kitang nakita. Bakit parang pamilyar ka? Isang hakbang ang nilapit ng Ginoo. Kahit ang paraan mo ng pagtali ng buhok ay pareho. Kahit ang paraan mo ng pagtungo kapag nag-iihaw ng toast sa umaga at ang paraan mo ng pag-awit. Hindi ako makahinga. Ginoo, paumanhin po. Nagulat ko kayo. Mabilis na umatras ang Ginoo. Masyadong biglaan ang sinabi ko. Kung nakaramdam ka ng hindi pagkakomportable, hindi, pero hindi komportable, masasabi kong natakot ako. Ang paraan ng pagtingin ng Ginoo ay hindi para sa akin. Tinitingnan niya ang kanyang yumaong asawa. Magtrabaho ka pa rin. Mag-i-study room ako. Umakyat ang Ginoo sa ikalawang palapag. Naiwan akong tulala sa lugar na iyon. Ang basket ng labada ay nahulog mula sa aking kamay at ang mga basang damit ay nagkalat sa sahig. Kamukha niya. Masikip ang aking dibdib. Ako ba ay kapalit ng isang patay na tao? Hindi ako makapag-concentrate habang naghahanda ng hapunan. Habang nagluluto ng duenjang jejigae, nag-iihaw ng bulgogi at naglalagay ng mga namul, patuloy na bumabalik sa isip ko ang tingin ng Ginoo. 5 ng hapon, oras na ng pag-uwi. Tinanggal ko ang apron at kinuha ang bag nang lumabas ang Ginoo mula sa study room. Sisa, gusto mo bang sumabay sa akin mamaya para sa hapunan? Nag-alinlangan ako. Kailangan kong umuwi bago mag 6:20 para pakainin ang biyanan ko at kailangan kong makarating sa Chinese restaurant bago mag 7:00. Pasensya na po, Ginoo. Mayroon po akong ibang pangako. Ganoon ba? Mukhang nasisiyahan ang Ginoo. Kung gayon, mag-ingat ka sa pag-uwi. Salamat po. Paglabas ko ng pintuan, lumingon ako. Nakita ko ang Ginoo
na nakatayo sa harap ng hapagkainan, isang malaking bahay, isang malaking mesa, at isang taong mag-isa. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ngunit wala akong magawa. Dahil ako rin ay nahihirapan, dahil ako rin ay lumalaban ng mag-isa. Sumakay ako sa bus at tumingin sa labas, nag-iisip. Tinitingnan ba ako ng Ginoo? O tinitingnan niya ang kanyang yumaong asawa? Kinabahan ako, ngunit wala akong magagawa. Hindi ko maaaring iwanan ang trabahong ito. 30,000 piso bawat buwan. Kung wala ang perang ito, magigiba ang aking pamilya. Ang biyahe pauwi na 40 minuto ay tila mabigat sa aking katawan, ngunit kailangan kong magtiis pa. Para sa aking mga kambal, para sa aking biyanan, at para makalaya sa 5 milyong pisong utang. 5:40 ng hapon, dumating ako sa harap ng aking bahay. Nang buksan ko ang pinto, ang sala ay walang laman. Ang aking mga kambal ay dapat nasa kanilang mga klase. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ko. Hindi ko rin naman gustong malaman. Pumasok ako sa silid ng aking biyenan. Tatang, nandito na ako. Ah, Sisa, masama ang pakiramdam ko ngayon. Magandang umaga po, tatang, sabi ko. Sisa, galing ka pa sa trabaho? Nakita ko ang mukha mo. Ayos lang po, tatang. Maghahanda na po ako ng hapunan. Sige, tatang, may lagnat po kayo. 38.2 degrees. Binigyan ko na po kayo ng paracetamol. Salamat, Sisa. Matapos bigyan ng gamot, pinunasan ko ang kanyang noo gamit ang malamig na bimpo. Sisa, kailangan ko pa ring umalis sa gabi. Darating ang mga anak mo ng 9 ng gabi mula sa tutoring. Sige, mag-ingat ka. Opo, tatang. Lumabas ako ng silid at sinuri ang refrigerator. Halos wala nang tirang ulam para sa mga anak ko. Kailangan kong gumising ng maaga bukas para magluto. Nagmadali akong maligo at magpalit ng damit. Tumingin ako sa salamin. Ang mukha ng isang 38 taong gulang na babae ang naroroon. Mga dark circles sa ilalim ng mata, magaspang na balat, puting buhok, kamukha ng asawa ng Ginoo. Napatawa ako. Isang mapait na tawa. 6:20 ng hapon, umalis ulit ako ng bahay. Sumakay ako sa bus at tumingin sa labas. Nag-iisip, makakayanan ko kaya ang paghuhugas ng plato sa Chinese restaurant ngayon? Tiningnan ko ang aking mga kamay. Namumula ang mga ito dahil sa sabon at may mga bitak ang kuko. Ito ang mga kamay ng isang portumang-aping taong gulang na babae. 6:50 ng hapon, dumating ako sa harap ng Happy Wok, isang maliit na Chinese restaurant sa aming lugar. Ang luma at usok na panloob ay puno ng init. Ang maliit na tindahan na ito ay nandoon na sa loob ng higit sa 10 taon. Pumasok ako sa likurang pinto at nagsuot ng apron. Sisa, nandito ka na pala. Bati ng kusinero. Si Mang Jose. Opo, boss. Maraming order ngayon. Kailangan nating magsimula agad. Tiningnan ko ang kusina. May bunton ng mga plato sa lababo. Mga plato ng jajangmyeon, jajambong, tangsuyok, bokeumbap, mga plato na puno ng grasa ang naghihintay sa akin. Sige po, isinuot ko ang mga guwantes na goma at tumayo sa harap ng lababo. 7 ng gabi, nagsimula na ang paghuhugas ng plato. Nang isinaboy ko ang aking mga kamay sa mainit na tubig, may naramdaman akong kirot. Ito ay dahil sa mga lamat sa aking kamay mula kahapon. Ngunit kailangan kong magtiis. Kinuskos ko ang plato ng jajangmyeon. Ang nakadikit na sarsa ay hindi madaling matanggal. Nang kuskusin ko ito ng 3 beses gamit ang espongha, tumalsik ang itim na tubig. Sa aking apron, pinunasan ko ang aking mukha. Sisa, 10 plato pa ng jambong ang dumating. Opo, walang pagkakataon ang aking mga kamay na magpahinga. Ito ang oras ng peak dinner. Mula 7 hanggang 9, bumabaha ang mga order at ang paghuhugas ng plato ay walang katapusan. Lumipas ang 1 oras at halos mapuputol na ang aking likod. Ito ay dahil sa patuloy na pagyuko sa harap. Lumipas ang 2 oras at namaga ang aking mga kamay. Parang lagnat dahil sa pawis at mainit na tubig sa loob ng guwantes na goma. Nanwegat ng gabi, nakahinga ako ng bahagya. Nang bumaba ang mga order,
Humupa rin ang paghuhugas ng plato. Sisa, magpahinga ka muna, magkape tayo. Hindi na po, boss. Ayos lang po. Hindi, magpahinga ka para makapagtrabaho ka pa mamaya. Umupo ako sa isang maliit na upuan sa likod ng kusina. Nang hina ang aking mga binti, ang buong katawan ko ay basa ng pawis. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang oras. 9:05. Oras na para umuwi ang aking mga kambal mula sa tutoring. Mayroon akong mensahe sa KakaoTalk. Anak, si Gigi. Ma'am, nakauwi na kami. Kumakain na. Anak, si Jemmy. Ma'am, late ka na naman po ba? Laban lang ma. Fighting. Naluha ako. Ang mga bata ko. Ang mga mababait na bata na alam na nahihirapan ako ngunit hindi nagrereklamo. Nagreply ako. Ma'am, oo. Uuwi ako ng mga 11. Matulog na kayo kung gusto ninyo. Mahal ko kayo. Inilagay ko ang cellphone sa bulsa at muling tumayo. 2 oras pa ang natitira, 9:30 ng gabi. Nagsimula na akong muli maghugas ng plato. Patuloy na dumarating ang mga order dahil sa mga regular customers na nahuhuli ang uwi. Sisa, 3, tangsuyok, large, at 5, jajangmyeon ang lalabas. Opo, nanginig ang aking mga kamay, ngunit kailangan kong magpatuloy sa paggalaw. 10:30 ng gabi, dumating ang huling order. 2 jambong, 1 bokkeumbap. Konting tiis na lang, sabi ko, habang hinuhugasan ang huling plato. Nilinis ko ang lababo, pinunasan ang sahig, at itinapon ang basura. 11 ng gabi, tapos na ang trabaho. Salamat sa trabaho, Sisa. Ibinigay ni Mang Jose ang isang sobre. Sweldo, 4,000 piso. Salamat po. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Opo, boss. Mag-iingat po ako. Lumabas ako sa likurang pinto. 11 ng gabi, madilim ang kalye. Ang mga ilaw ng poste lamang ang nagbibigay ng mahinang liwanag sa kalsada. Habang naglalakad papunta sa hintuan ng bus, may narinig akong yabag sa aking likuran. Lumingon ako. Walang tao. Baka guni-guni ko lang. Naglakad ako ng mabilis. Pagdating sa hintuan ng bus, umupo ako sa upuan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nang hubarin ko ang guwantes na goma, ang aking mga palad ay namumula at namamaga, at ang mga puwang sa pagitan ng aking mga daliri ay may mga paltos. Masakit ito. Ngunit kailangan kong gawin ito bukas. At sa susunod na araw, at sa susunod pa, dumating ang bus. Sumakay ako at umupo sa tabi ng bintana. Sa labas ng bintana, nakita ko ang mga ilaw mula sa Forbes Park. Ano kaya ang ginagawa ng Ginoo ngayon? Kumakain mag-isa sa malaking mansyon, nakaupo sa study room ng mag-isa. Bigla kong naisip ang tingin ng Ginoo sa akin. Kamukha mo siya, sobrang sikip ng aking dibdib. Ako ba ay kapalit? Ngunit wala akong magagawa. Kailangan kong ipagpatuloy ang trabaho. 30 milyong piso bawat buwan at 12,000 piso para sa paghuhugas ng plato sa gabi. Hindi pa rin ito sapat. Ang paglalakbay pa uwi ay mabigat, ngunit kailangan kong magtiyaga pa. 11:40 ng gabi. Dumating ako sa harap ng aking bahay. Nang buksan ko ang pinto, nakapatay ang ilaw sa sala. Ang aking mga kambal ay dapat natutulog na. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng silid ng aking biyenan. Ang kanyang paghinga ay pantay. Sinuri ko rin ang silid ng mga anak ko. Natutulog silang magkatabi. Nang hahayaan ko sana silang matulog, huminto ang aking kamay. Baka may amoy ako ng sabon sa kusina, kaya't maingat ko lang silang tinakpan ng kumot at isinara ang pinto. Nagpunta ako sa banyo at naghugas ng kamay. Tumingin ako sa salamin. Magulo ang aking buhok. May mga mantsa ng tubig sa aking mukha at namumula ang aking mga mata. Ito ako. Si Maria Teresa Sison, 48 taong gulang. Hindi asawa, ngunit isang ina na wala sa tabi. Hindi asawa, ngunit isang asawang walang asawa. Nag-shower ako at humiga sa kama. Tiningnan ko ang cellphone. 10 minuto bago maghating gabi. Kailangan kong gumising ng 4:30 ng umaga. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog.
Patuloy na lumilitaw sa isip ko ang mukha ng Ginoo. Kamukha mo siya. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ano sa tingin niya sa akin? Kinabahan ako. Ngunit kasabay nito, mayroon ding kakaibang damdamin. Ang malungkot na likod ng Ginoo, ang pagkakain niya mag-isa. Ang malungkot na tingin niya habang nakatingin sa labas ng bintana. Pareho kami. Ang Ginoo ay malungkot din. Kahit na mayroon siyang maringal na titulo bilang isang bilyonaryo, siya ay nag-iisa pa rin, tulad ko. Dumating ang aking talukap sa pagtulog at tiningnan ko ang huling pagkakataon ang orasan, 12:15 ng hating gabi. Kailangan kong magtiyaga pa bukas. Sa ganoong paraan ako nakatulog. Kinabukasan ng umaga, mabigat ang pakiramdam ko habang papunta sa trabaho. Ang 4 na oras na pagtulog ko kagabi sa Chinese restaurant ay nanatili sa aking katawan at ang aking mga kamay ay namumula pa rin. 7 ng umaga, nakatayo ako sa harap ng pintuan ng mansyon ng Ginoo. Nang sisimulan ko ng pindutin ang doorbell, bumukas muna ang pinto. Ang Ginoo ay nakatayo sa pintuan. Magandang umaga, Sisa. Magandang umaga po, may kakaiba. Karaniwan, ang Ginoo ay nasa study room, ngunit ngayon ay naghihintay siya sa akin sa pintuan. Ang kanyang ekspresyon ay hindi rin kanais-nais. Pumasok ka, kailangan nating mag-usap. Bumagsak ang aking puso, baka may nagawa akong mali. Umupo kami nang magkaharap sa sofa sa sala. Dahan-dahan na nagsalita ang Ginoo. Sisa, nakita kitang nagtatrabaho sa Chinese restaurant kagabi. Nanigas ang aking buong katawan. Wala akong maisip na dahilan. Bakit hindi mo sinabi? Pasensya na po. Itinago ko. Hindi iyan ang dapat mong ipagsorry. Tinitigan ako ng Ginoo. Pero gusto ko lang malaman, bakit mo ginagawa iyan? Pagkatapos mong magtrabaho ng 16 na oras, may lakas ka pa ba? Naluha ako. Kulang po ang pambayad sa gastusin. Gaano kakulangan? Ang tuition ng mga kambal na babae ko ay 100,000 piso bawat buwan, 60,000 piso para sa pag-aalaga ng biyenan ko at kasama pa ang gastusin sa bahay. Hindi ako makapagsalita. Ang asawa ko ay hindi na umuuwi. Hindi rin siya nagbibigay ng pambayad sa bahay. Kaya nag-invest ka sa trabaho sa labas. Ang mukha ng Ginoo ay nagbago. Pagkatapos sintuweling sandaling katahimikan, dahan-dahan siyang nagsalita. Sisa, itigil mo na ang trabaho mo sa Chinese restaurant. Opo. Sa halip, gusto mo bang dagdagan ang oras ng iyong trabaho dito? Ang Ginoo ay sumandal at nagpaliwanag. Ngayon, nagtatrabaho ka hanggang 5 ng hapon. Gawin natin itong hanggang 10 ng gabi. Maghanda ka ng hapunan at sasabayan mo akong kumain. At pagkatapos mong maghugas ng plato, maaari ka nang umuwi. Ngunit tataasan ko rin ang iyong sahod mula 35,000 piso, gagawin kong 50,000 piso. Akala ko titigil ang tibok ng puso ko. Oped deset, niche piso po. O, kung gayon, hindi mo na kailangang magtrabaho sa Chinese restaurant. Hindi mo na kailangang maghugas ng plato hanggang 11 ng gabi. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Namumula, may mga bitak ang kuko. Kung 50,000 piso, hindi ko na kailangang magtrabaho sa Chinese restaurant. Makakatulog ako ng 4 na oras pa, ngunit kinabahan ako. Ginoo, bakit ninyo po ako tinutulungan ng ganito? Ang Ginoo ay nag-alinlangan sandali bago sumagot. Magsasabi ako ng totoo. Ako rin ay malungkot. Mahirap para sa akin na kumain ng mag-isa, nagugulin ang gabi ng mag-isa. Ang mga mata ng Ginoo ay puno ng kalungkutan at tumigil siya. At mag-isip ka ng dahan-dahan. Hindi ka kailangang magmadali sa iyong desisyon. Tumayo ang Ginoo. Magtrabaho ka ng maayos ngayon at mag-isip ka. At ibigay mo sa akin ang iyong sagot sa gabi. Opo, buong araw akong naglilinis, ngunit ang isip ko ay magulo. 50,000 piso. Hindi na kailangang magtrabaho sa Chinese restaurant. Makikita ko ang mukha ng aking mga anak ng mas madalas. Mas maaasikaso ko rin ang aking biyenan. Ngunit sa kabilang banda, kinabahan ako. Bakit niya ako tinutulungan ng ganito? Talaga bang dahil malungkot siya? O naalala ko ang tingin ng Ginoo sa akin? Ang tingin na nagsasabing kamukha ko ang kanyang yumaong asawa. Ang tingin na nagmamay-ari sa akin, 6 ng hapon. Kung ito ay karaniwan,
Oras na para umuwi, ngunit hindi ko tinanggal ang aking apron ngayon. Naghanda ako ng hapunan, jeyuk bokeom, sigeom chinamul, at kanin. Inihanda ko ito ng may pag-iingat. Sisa, handa na ba ang hapunan? Lumabas ang Ginoo mula sa study room. Opo, Ginoo. Kung gayon, sasabay ka ba sa akin? Opo. Sa unang pagkakataon, kumain ako ng hapunan nang nakaharap sa Ginoo. Kahit na 12-seater table ito, mayroon na ngayong 2-seater na inihanda. Masarap, tahimik na kumain ang Ginoo at nagsalita. Mas masarap ito kaysa noong ako lang ang kumakain. Hindi ko mapigilan ang pagngiti. Nadesisyonan mo na ba? Tanong ng Ginoo pagkatapos kumain. Opo, gagawin ko po. Ang Chinese restaurant? Ititigil ko na po. Sasabihin ko sa boss ko ngayon. Magandang desisyon. Ngumiti ang Ginoo ng malawak, isang ngiti na hindi ko pa nakikita. Kung gayon, magsisimula na tayo ngayon. Opo. Nang matapos akong maghugas ng plato, lumabas ako at nakita ko ang Ginoo sa teras. Sisa, maaari ka bang sumama sa akin sandali? May maliit na mesa sa teras at may 2 baso ng alak na nakahanda. Gusto mo bang uminom ng 1 baso ng alak bilang pagdiriwang ng ating unang araw? Hindi po ako marunong uminom. 1 baso lang. Malungkot akong uminom ng mag-isa. Umupo ako. Nagbuhos ng alak ang Ginoo. Ang pulang alak ay umalog sa baso. Cheers! Nagbanggaan ang mga baso. Uminom ako ng 1 higop. Ang lasa ay maasim ngunit malambot. Sisa. Opo, ang kandila ay umalog. Sa totoo lang, dapat ko sanang sinabi sa iyo mula sa simula. Ang mukha ng Ginoo ay naging seryoso. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sisa, kamukha mo ang asawa ko. Bumagsak ang puso ko. Ang hugis ng mukha, ang mga mata, ang boses, kahit ang paraan ng pagtali ng buhok, ang anggulo ng pagtaas ng sulok ng bibig kapag ngumingiti. Ang mga mata ng Ginoo ay puno ng pag-aalala. Noong una kitang nakita, inakala kong bumalik ang aking asawa. Masikip ang aking dibdib. Sa totoo lang, sa simula dahil sa pangungulila ko sa aking asawa. Kapag nakikita kita, naalala ko siya, kaya gusto kong punan ang kalungkutan na iyon. Ako ba ay isang kapalit? Halos maiyak ako. Ngunit hinawakan ng Ginoo ang aking kamay. Ito ay mainit. Sa loob ng 1 buwang pagsasama natin, nalaman ko, hindi ka ang aking asawa, Sisa. Ikaw ay ganap na ibang tao. Nagbago ang tingin ng Ginoo. At ngayon, gusto ko si Maria Teresa Sison mismo. Ang boses ng Ginoo ay nanginginig. Ang iyong lakas, ang iyong kabaitan, ang paraan mo ng pagtatrabaho ng 16 na oras para sa iyong mga kambal, ang iyong dedikasyon sa pag-aalaga sa iyong biyenan. Mas hinigpitan ng Ginoo ang hawak sa aking kamay. Sisa, malungkot ako. 3 taon na akong nag-iisa sa malaking bahay na ito. Wala akong kasama. Nanginginig din ako. Malungkot din ako. 18 taon na akong nag-iisa. Pagkatapos, dahan-dahan na tumayo ang Ginoo at lumapit sa akin. Paano kung punan natin ang ating kalungkutan ng magkasama? Hindi ako makahinga. Ginoo, Sisa, maaari ba kitang pagkatiwalaan? Tumingala ako. Malapit na ang mukha ng Ginoo. Naisip kong kailangan kong tumanggi. Ngunit hindi lumabas ang aking mga salita. Ang labi ng Ginoo ay dumampi sa aking labi, malambot at mainit. Ang halik ay maikli ngunit malalim. Nang humiwalay kami, hinila ako ng Ginoo papalapit. Sisa. Naramdaman ko ang init ng katawan ng Ginoo. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso. Mabilis itong tumibok. Ganoon din ako. Sa gabing iyon, nalampasan ko ang 1 linyang hindi na mababalik. 10:08 ng gabi, umalis ako sa bahay ng Ginoo. Nang lumabas ako sa pintuan, hinaplos ng malamig na hangin ang aking pisngi. Namamanhid ang aking mga labi. Buhay na buhay pa rin ang halik ng Ginoo. Ano ang ginawa ko? Habang naglalakad papunta sa hintuan ng bus, hinawakan ko ang aking mga labi. Ang malambot at mainit na pakiramdam, ang init ng katawan ng Ginoo na humawak sa akin. Muling bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dapat ganito. Sumakay ako sa bus at umupo sa tabi ng bintana. Nakita ko ang aking mukha sa salamin ng bintana.
Namumula ang aking mga pisngi. Ano ba ang ginagawa ko? Naalala ko ang aking asawa. Ang lalaking pinangako kong mamahalin magpakailanman sa araw ng aming kasal 18 taon na ang nakalipas. Ngunit nasaan siya ngayon? Siguro kasama niya ang ibang babae, ngunit legal pa rin kaming mag-asawa. Isang pakiramdam ng pagkakasala ang dumating sa akin. 11 ng gabi, dumating ako sa bahay. Nang buksan ko ang pinto, nakabukas ang ilaw sa sala, ang aking biyenan ay nakaupo sa wheelchair. Tatang, bakit hindi pa kayo natutulog? Naghihintay ako sa iyo, Sisa. Ako po? Tinitigan ako ng aking biyenan. Maganda ang mukha mo ngayon. Opo, may nagbago sa iyo kamakailan. Mas masaya ka. Bumagsak ang aking puso. Sinabi ko lang po na umalis ako sa Chinese restaurant. Hindi lang iyon, di ba? Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Sisa, umupo ka. May sasabihin ako. Umupo ako sa sofa. Sa totoo lang, ilang araw na ang nakalipas, nakipag-ugnayan sa akin ang asawa mo. Ang asawa ko, humingi ng pera. Ang pera na kinikita ng biyenan na may sakit, hinihingi ng manugang, nanginig ang aking kamay. Ano po? Tinanggihan ko. Alam ko na kung gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan, paano ko siya bibigyan ng pera. Ang mga mata ng aking biyenan ay puno ng pag-aalala. Sumigaw siya. Sinabing pera niya iyon, pera na kinita ng kanyang asawa. Nagsimulang tumulo ang aking luha. Sisa, mahigpit na hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Makipaghiwalay ka na sa kanya. Tatang, ang tanga ng anak ko, alam ko na may iba na siyang babae. Hindi na siya umuuwi at hindi na nagbibigay ng pera at ngayon ay gusto niyang kunin ang perang kinita mo. Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Nagtiis ka na ng sapat sa loob ng 18 taon. Pagpapalaki ng kambal, pag-aalaga sa akin. Tama na. Ngunit tatang, paano kayo? Ayos lang ako. Kaya kong pumunta sa nursing home kahit wala ka. Hindi po. Aasikasuhin ko po kayo hanggang sa huli. Umiyak ang aking biyenan. Ikaw ay isang anghel. Ngunit tungkol sa Ginoo na iyon, bumagsak ang aking puso. Ang Ginoo po? Mabuti siyang tao, hindi ba? Opo, mabuti po siyang tao. Baka may gusto siya sa iyo. Nag-init ang aking mukha. Hindi po. Dahil naawa lang siya, kaya niya itinaas ang suweldo ko. Hindi lang iyon sa tingin ko. Hindi binitiwan ng aking biyenan ang aking kamay. Sisa, sabihin mo ang totoo. Gusto mo ba siya? Hindi ako makasagot. Gusto ko ba siya? O sumandal lang ako sa kanya dahil malungkot ako? Sisa, pakinggan mo ako. Seryosong sinabi ng aking biyenan. Karapat-dapat kang maging masaya. Sa loob ng 19 taon, hindi mo nabuhay para sa iyong sarili, nag-aalala ka sa iyong asawa, nag-aalaga ka sa akin, at nagpapalaki ng kambal. Ngayon, mabuhay ka para sa iyong sarili. Kung mabuti siyang tao para sa iyo, makipaghiwalay ka na at magmahal ng may dangal. Bumuhos ang aking luha. Ngunit paano ang mga kambal? Alam na ng mga kambal na wala ang kanilang ama. Alam nila kung gaano kahirap ang nanay nila at kung gaano siya kasamang ama. Pinunasan ng aking biyenan ang aking luha. Mas mahalaga na maging masaya ang nanay. Ilang araw na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Jemmy, Lolo, pakiusap, kumbinsihin mo si Mama na makipaghiwalay na sa kanya. Si Jemmy po? Oo. Si Gigi rin. Malalaki na ang mga kambal. Naiintindihan nila ang damdamin ng nanay nila. Tinapik ng aking biyenan ang aking balikat. Sisa, wala kang dahilan para maging malungkot. Maging masaya ka ng may dangal. Sa gabing iyon, humiga ako sa aking kama at tumingin sa kisame. Ang sinabi ng aking biyenan ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Maging masaya ka ng may dangal. Ngunit maaari ba akong maging marangal? Ang Ginoo at ako ay taga-iba ng mundo. Isang bilyonaryong negosyante at isang kasambahay. At sinabi ng Ginoo na una siyang naakit dahil kamukha ko ang kanyang yumaong asawa. Sinabi niyang gusto niya ako ngayon. Ngunit totoo ba iyon? Kinabahan ako. Binuksan ko ang aking cellphone. Naalala ko ang group chat namin ng aking mga kambal. Anak, si Gigi. Ma'am, maaga ka ngayong umuwi? Anak, si Jemmy. Ma'am, hindi ka na pala nagtatrabaho sa Chinese restaurant. Talaga po, ang saya.
Oo, hindi na ako pupunta. Mas maaga na akong uuwi. Anak, si Gigi, mahal kita ma'am. Anak, si Gemi, ikaw ang pinakamahusay ma'am. Ipinagmamalaki ko sa mga kaibigan ko sa school na hindi na nagtatrabaho ang nanay ko sa Chinese restaurant. Ang mga bata ko, ang mga mababait na bata na laging nakangiti kahit alam nilang nahihirapan ako. Kailangan ko bang maging masaya para sa kanila? Kinabukasan ng umaga, nasasabik akong pumunta sa trabaho. Hindi tulad kahapon, magaan ang pakiramdam ko. Kinakabahan ako sa pag-iisip na makita ang Ginoo. Ito ba ang pagkasabik? 7 ng umaga, dumating ako sa pintuan ng mansyon ng Ginoo. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang Ginoo sa sala. Magandang umaga, Sisa. Magandang umaga po. Ngumiti ang Ginoo ng masigla. Nakagawa ka ba ng mga bagay na hindi dapat gawin? Hindi po. Mayroon bang problema? Wala po. Sigurado ka ba? Mukha kang hindi nakatulog ng maayos. Opo, nag-aalala po ako sa inyo. Huwag kang mag-alala, Sisa. Sasabihin ko ang lahat. Ang aking mga pagkakamali, ang aking mga problema, ang mga problema ng aking pamilya. Sisa, mayroon akong gustong sabihin sa iyo. Nagsimula akong umiyak. Ano po iyon? May utang ako na 5 milyong piso. Nanigas ang katawan ng Ginoo. 5 milyon. Ang asawa ko ay kumuha ng pautang ng palihim sa aking pangalan. Sinabi ko ang lahat tungkol sa asawa ko na naghahanap sa akin na humihingi ng 25,000 piso bawat buwan at nagbabanta na sasabihin niya sa inyo kung hindi ko ibibigay. Ang Ginoo ay nakinig ng walang salita. Pasensya na po, itinago ko ito. Ikinalulungkot kong ipawalang galang ko kayo, Ginoo. Sisa, hinawakan ng Ginoo ang aking balikat. Tumingin ka sa akin. Tumingala ako. Ang mga mata ng Ginoo ay puno ng galit. Ang lalaking iyon, paano niya nagawang gawin iyon? Nanginig ang kamao ng Ginoo. Sisa, huwag kang mag-alala. Opo, 5 milyon. Babayaran ko iyan para sa iyo. Tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi po. Hindi niyo po ito maaaring gawin. Bakit hindi? Napakalaking halaga. Sisa, mahigpit na hinawakan ng Ginoo ang aking kamay. Para sa akin, ang 5 milyon ay hindi malaking halaga. Pakisuyo, tanggapin mo. Ngunit nagbago ang tingin ng Ginoo. Mayroon akong isang kondisyon. Kondisyon po? Makipaghiwalay ka na. Ginoo, Sisa, hindi kanya mahal. 18 taon na hindi umuuwi, kumuha ng utang sa iyong pangalan, at ngayon ay humihingi ng pera. Mayroon ka bang dahilan para manatiling kasama ang ganoong tao? Hindi ako makasagot. Babayaran ko ang 5 milyon sa kondisyon na makipaghiwalay ka na. At mas hinigpitan ng Ginoo ang hawak sa aking kamay. Sumama ka sa akin. Bumilis ang tibok ng aking puso. Sumama sa iyo? Gusto kitang protektahan. Aasikasuhin ko ang iyong mga kambal at ang iyong biyenan, kaya pakiusap. Ang mga mata ng Ginoo ay puno ng pakiusap. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Bibigyan kita ng sapat na oras. Sa gabing iyon, maaga akong umuwi. Sa bus pa uwi, patuloy akong nag-iisip. Makipaghiwalay, kailangan ko bang makipaghiwalay talaga? Naalala ko ang araw ng aming kasal, 18 taon na ang nakalipas. Ang araw na naglakad ako suot ang puting damit pangkasal, hawak ang kamay ng aking asawa, mamahalin kita magpakailanman. Noon, totoo iyon para sa aming dalawa. Ngunit ngayon, iba na. Pagdating sa bahay, nakita ko ang aking mga kambal na nakaupo sa sala. Inay, maaga kang umuwi. Oo, maaga akong natapos. Umupo kami ng magkasama sa sofa. Nagsimula akong umiyak nang makita ko ang aking mga kambal. Bakit ka umiiyak, ma? Hindi, dahil mahal ko kayo. Ma'am, may kakaiba sa iyo. Madalas ka nang umuuwi ngayon. Hinawakan ni Gemi ang aking kamay. May problema ba, ma? Gemi, Gigi. Tumingin ako ng diretso sa aking mga kambal. May itatanong ako sa inyo. Opo, kung sakaling makipaghiwalay ako sa tatay ninyo, ano sa tingin ninyo? Nagtinginan ang aking mga kambal. At sabay silang nagsalita. Sige po, ano? Makipaghiwalay na kayo, ma. Agad-agad? Matatag na sinabi ni Gigi. Ang tatay,
ay hindi talaga tatay. Hindi siya umuuwi at wala siyang pakialam sa iyo. Idinagdag din ni Gemi, opo, halos hindi na namin nakita ang tatay mula noong kami ay nasa high school. Hinawakan ni Gigi ang aking kamay. Ma, sa loob ng 18 taon, hindi ka pa naging masaya. Nagpapalaki ka sa amin at nag-aalaga sa lolo. Hindi, masaya ako kapag kasama ko kayo. Mali, nakita namin kayong umiiyak at natutulog. Nakita namin kayong umiiyak ng mag-isa sa kusina sa gabi. Bumagsak ang aking puso. Pasensya na. Huwag kang mag-sorry. Sa halip, maging masaya ka na. Yakap ako ni Gigi. Ma, makipaghiwalay ka na at magsimula ulit. Malalaki na kami, kaya na naming mag-isa. At si Gemi dahan-dahan na nagsalita. Baka naman gusto ninyo ang ginoong iyon, ma. Nagulat ako at tumingin kay Gemi. Bakit mo naisip iyon? Mas masaya ang mukha mo ngayon, ma. Simula nang magtrabaho ka sa bahay ng Ginoo. Opo, iba na rin ang boses mo kapag tumatawag ka. Ngumiti ang aking mga kambal. Maaari ka pa ring magmahal, ma. 48 ay bata pa. Bumuhos ang aking mga luha. Salamat. Maraming salamat. Yumakap ako sa aking mga kambal at umiyak ng matagal. Lumabas ang aking biyenan mula sa silid. Sisa. Opo, tatang. Nadesisyonan mo na ba? Opo, makikipaghiwalay ka na. Hindi ba? Tumango ako. Magandang desisyon iyan, ngumiti ang aking biyenan, tungkol sa Ginoo na iyon. Mabuti siyang tao. Paano ninyo nalaman? Alam ko lang sa tingin mo. Iba ang tingin mo kapag pinag-uusapan mo siya. Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Sisa, huwag kang mag-alala para sa akin. Kaya kong pumunta sa nursing home. Hindi po. Aasikasuhin ko po kayo hanggang sa huli. Hindi. Kailangan mong mabuhay para sa iyong sarili ngayon. Sa loob ng 19 taon, nabuhay ka lang bilang asawa ng aking pamilya. Ngayon mabuhay ka bilang isang babae, tatang. Mahigpit na hinawakan ng aking biyena ng aking kamay. Kung mabuti siyang tao, magmahal ka ng may dangal. Iyon ang huling hiling ko. Sa gabing iyon, nag-text ako sa aking asawa. Magkita tayo bukas. May pag-uusapan tayo. Agad akong nakatanggap ng tugon na ihanda ko na ang 25,000 piso. Iyon ang pag-uusapan natin. Magkita tayo sa coffee shop sa 2:00 bukas. Kinabukasan, Sabado, 2 sa cab ng hapon. Dumating ako muna sa coffee shop at umupo. Nanginig ang aking kamay, ngunit matatag ang aking desisyon. Dumating ang aking asawa. Nandito ka na. Umupo ka. Umupo ang aking asawa sa tapat ko. Naihanda mo na ba ang pera? Bago iyon, may pag-uusapan tayo. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa aking bag. Ito ay kasunduan sa paghihiwalay. Ano ito? Makipaghiwalay na tayo. Nanigas ang mukha ng aking asawa. Ano? Kasunduan sa paghihiwalay? Pirmahan mo. Hoy, Maria Teresa, baliw ka na ba? Ikaw ang baliw. Kumuha ka ng 5 milyong utang sa pangalan ko ng palihim, hindi ka umuuwi sa loob ng 19 taon at ngayon ay humihingi ka ng pera, lahat dahil sa negosyo? Anong negosyo? Pera iyon na ginamit mo para sa ibang babae, di ba? Natahimik ang aking asawa. Hindi na tayo pwedeng maging mag-asawa. Paano ang utang? Iyon ay sa pangalan mo. Aayusin ko iyon. May tutulong sa akin. Nagbago ang mukha ng aking asawa. Huwag mong sabihin na. Hindi ako sumagot. Ano ang kapalit ng 5 milyong piso? Ako ba? Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Nanginig ang aking kamay. Ngunit kinontrol ko ito. Basta, hindi ako makikipaghiwalay. Bakit ako mapapahamak dahil sa utang na sa pangalan ko? Kung gayon, idemanda kita sa korte. Pandaraya, pang-aabuso, at pag-abandona sa pamilya. Nagkulay abo ang mukha ng aking asawa. Totoo ba iyan? Oo, at sasabihin ko na kinuha mo ang aking pirma ng palihim para sa 5 milyong utang. May testigo ba? Ang biyanan mo. Ito ay kasinungalingan, ngunit epektibo. Bukod pa rito, itinuro ko ang mga dokumento. Hindi ako hihingi ng danyos. Ako ang kukuha ng kustodiya at wala tayong property division.
Wala akong mawawala. Basta, makipaghiwalay ka na ng malinis. Matagal na nag-isip ang aking asawa bago kinuha ang panulat. Sige, makipaghiwalay na tayo. Pumirma siya. Kaya ko pa ring mabuhay nang wala ka. Mabuhay ka ng maayos kasama ang bilyonaryong negosyante. Tumayo ang aking asawa. Magpakasaya ka sa Ginoo na iyon. Ang 5 milyon ay parang barya lang sa isang bilyonaryo. Tapos na. Natapos ang 18 taon ng kasal sa isang pirma. Nag-iisa akong nakaupo at kinuha ang mga dokumento. Malinaw ang pirma ng aking asawa. Inakala kong iiyak ako, ngunit hindi. Sa halip, gumaan ang aking pakiramdam. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang Ginoo. Sisa, Maria Teresa, saan ka? Ginoo, saan ka ngayon? Sa coffee shop. Pupunta ako diyan sa loob ng 30 minuto. Maghintay ka diyan. Opo. 30 minuto ang lumipas. Isang itim na sedan ang huminto sa harap ng coffee shop. Bumaba ang Ginoo. Pagkakita sa akin, tumakbo siya papalapit at niyakap ako. Sisa, Maria Teresa. Ginoo, nahihirapan ako. Nakararanas ka ng matinding paghihirap, hindi ba? Mainit ang yakap ng Ginoo. Ayos na po ako ngayon. Aalagaan kita. Sa araw na iyon, ako ay naging malaya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon. At handa na akong magsimula ng bagong pag-ibig. Lumipas ang 1 linggo. Naghain ako ng divorce papers at legal akong naging malaya. Ngunit ang 5 milyong piso na utang ay nananatili pa rin sa aking pangalan. Bawat gabi, kinakabahan ako. Talaga bang dapat kong tanggapin ang 5 milyong piso mula sa Ginoo? Isang Biyernes ng gabi, pagkatapos naming maghapunan kasama ang Ginoo, sinabi niya, Sisa, gusto mo bang mag-inom ng isang baso ng alak ng mas maaga ngayon? Opo. Pumunta kami sa terrace. Makikita ang tanawin ng Maynila sa gabi. Habang nagbubuhos ng alak ang Ginoo, sinabi niya, Sisa, may oras ka ba bukas? Bukas ay Sabado, Ginoo. May gagawin ba tayo? Gusto mo bang sumama sa akin sa bangko? Bumagsak ang aking puso. Bangko, babayaran ko ang 5 milyon. Hinawakan ng Ginoo ang aking kamay. Sisa, ipinangako ko, aalagaan kita. Ngunit napakalaking halaga. Hindi mo kailangang bayaran iyan. Opo. Tinitigan ako ng Ginoo. Hindi ito utang. Ito ay regalo. Gusto kitang palayain mula sa 4 milyong iyon. Ayaw kong magdusa ka habang buhay dahil diyan, tumulo ang aking luha. Ginoo, bakit ninyo ako tinutulungan ng ganito? Hindi mo ba alam ang dahilan? Pinunasan ng Ginoo ang aking luha. Sisa, mahal kita. Hindi ako makahinga. Sa simula, naakit ako dahil kamukha mo ang asawa ko. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon, gusto ko si Maria Teresa season mismo. Ang boses ng Ginoo ay nanginginig. Ang iyong lakas, ang iyong kabaitan, ang paraan mo ng pagtatrabaho ng 16 na oras para sa iyong mga kambal, ang iyong dedikasyon sa pag-aalaga sa iyong biyenan. Gusto ko ang lahat. Ginoo, sasamahan mo ba ako? Hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang isang babae. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako karapat-dapat sa inyo. Ako ay isang kasambahay, isang diborsiyada. Hindi mahalaga iyon. Tumayo ang Ginoo at lumuhod sa harap ko. Sisa, gusto mo bang manirahan kasama ako? Ginoo, tumayo na po kayo. Sagutin mo ako. Ang mga mata ng Ginoo ay puno ng pakiusap. Ako rin po. Gusto ko kayo, Ginoo. Umamin ako. Sa simula, natakot ako. Natakot akong masaktan muli, na mabigo muli. Ngunit ang Ginoo ay iba. Bumuhos ang aking mga luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, naramdaman ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Lumabas ang Ginoo at niyakap ako. Sisa, gusto ko ring makasama ka. Sa gabing iyon, ang halik ay naging malalim sa unang pagkakataon. Mula sa terrace papunta sa sala, mula sa sala papunta sa hagdanan, hinawakan ng Ginoo ang aking kamay at umakyat sa 2 palapag. Sisa, ayos ka lang ba?
Opo. Binuksan ang pinto ng silid tulugan. Maingat akong inupo ng Ginoo sa kama. Sabihin mo lang kung matatakot ka. Ayos lang po. Dahan-dahan na lumapit ang Ginoo at muling hinalikan ako, malambot at mainit. Nagulo ang aking damit. Naging mahirap ang aking paghinga. Sisa. Mahina at nanginginig ang boses ng Ginoo. Mahal kita. Mahal ko rin po kayo. Naga. Sa gabing iyon, kami ay naging isang ganap. Namatay ang ilaw at ang liwanag lamang ng buwan ang nagbigay liwanag sa silid. Naramdaman ko ang init ng katawan ng Ginoo. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang paghinga ay mainit. Sa edad na 44, naramdaman ko ang tunay na pag-ibig sa unang pagkakataon. Iba ito sa aking asawa. Hindi ito obligasyon, hindi ito kasunduan, ito ay katapatan. Sumikat ang sikat ng araw sa mga kurtina. Nang dumilat ako, ang Ginoo ay natutulog sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay payapa. Siya ay 55 taong gulang, ngunit mukha siyang bata at mahinahon. Hinawakan ko ang kamay ng Ginoo. Ito ay mainit. Ito ba ang kaligayahan? Tumulo ang aking luha. Ito ang unang beses na umiyak ako dahil sa kaligayahan. Bakit ka umiiyak? Dinilat ng Ginoo ang kanyang mga mata. Dahil masaya ako. Ako rin. Niyakap ako ng Ginoo. Sisa, kailangan nating pumunta sa bangko ngayon. Handa ka na ba? Opo. 10:02 ng umaga, nakaupo ako sa VIP room ng bangko. Sinabi ng Ginoo sa kawani, bayaran namin ang buong 5 milyong utang na nasa pangalan ni Maria Teresa Sison. Opo, Ginoo. Titingnan ko po muna. Sinuri ng kawani ang mga dokumento at sinabi, ang principal ay milyon-bilyon, kasama ang 3 buwang interes, kaya't ang kabuuan ay 5,750,000 piso. Babayaran namin ang kabuuan. Inabot ng Ginoo ang kanyang card. Habang pinoproseso ito ng kawani, nanginginig ang aking kamay. 5.75 million. Ang ganoong kalaking halaga ay tapos na. Maria Teresa, congrats. Nabayaran na ang utang mo. Ibinigay ng kawani ang mga dokumento. Malinaw ang selyo ng loan payoff. Ang bigat ng 5 milyong piso na nagpahirap sa akin sa loob ng 3 taon ay nawala. Nang lumabas ako ng bangko, nang hina ang aking mga binti, sinusuportahan ako ng Ginoo. Ayos ka lang ba? Opo. Hindi lang ako makapaniwala. Malaya ka na ngayon. Ngumiti ang Ginoo. Aalagaan kita mula ngayon. Habang naglalakad papunta sa parking lot, sinabi ng Ginoo, Sisa, gusto mo bang manirahan sa akin? Opo. Hindi bilang isang kasambahay, kundi bilang aking kasama. Dadalhin ko ang iyong mga kambal at ang iyong biyenan. Ginoo, mag-isip po kayo ng dahan-dahan. Hindi kailangang magmadali. Hindi. Dapat kang maging malaya. Tinitigan ko ng diretso ang Ginoo. Gusto kong makasama kayo, Ginoo. Sumikat ang mukha ng Ginoo. Talaga? Opo. Sasabihin ko sa aking mga kambal at sa aking biyenan. Sa gabing iyon, umuwi ako at tinipon ang aking mga kambal at biyenan sa sala. Inay, ano po ang nangyari? May sasabihin ako. Huminga ako ng malalim at nagsalita. Inay, nagpasya kaming magsama ni Ginoo. Sumigaw sa tuwa ang aking mga kambal. Talaga po, ang saya. Inay, congrats. Umiyak din ang aking biyenan habang nakangiti. Magaling, Sisa, magaling. Sasama kayong lahat. Sinabi ng Ginoo na aalagaan niya kayo. Lolo, sasama ka rin? Oo, ang buong pamilya natin. Yumakap sa akin ang aking mga kambal. Inay, mahal kita. Maging masaya ka. Salamat. Sa gabing iyon tinawagan ko ang Ginoo. Pumayag ang aking pamilya. Mabuti iyon. Kailan kayo lilipat? Sa susunod na weekend, Ginoo, hihintayin kita. Ginoo, mahal kita. Narinig ko ang tawa ng Ginoo sa kabilang linya. Mahal din kita, Sisa. Ang pag-ibig ng isang 46 taong gulang at 50 taong gulang. Huli na, ngunit totoo. Ipinagbabawal, ngunit maganda. Nagsimula ito dahil sa pera, ngunit ngayon ay sa katapatan na. Natutunan kong muling magmahal. At kung paano maging masaya. 6 na buwan ang lumipas,
Nagsimula ang bagong buhay sa malaking mansyon sa Forbes Park. Ang aking mga kambal ay may sariling silid at ang aking biyenan ay nanirahan sa guest room sa unang palapag. Ang Ginoo ay nagbayad para sa isang dekalidad na electric wheelchair at nag-hire ng 24 oras na tagapag-alaga para sa aking biyenan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, lumala ang kalagayan ng aking biyenan. Isang linggo ng hapon, nagkakape kami sa silid ng aking biyenan. Sisa, sa tingin ko ay pupunta na ako sa nursing home. Nagulat ako at tiningnan ang aking biyenan habang inilalagay ang tasa ng kape. Ano po ang sinasabi ninyo? Kaya ko pa pong alagaan kayo. Alam kong inaalagaan mo ako ng mabuti. Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Ngunit, Sisa, ikaw at ang iyong asawa ay nahihirapan dahil sa akin. Hindi po. Sabi ng Ginoo, kaya niya po kayong alagaan. Mabuti siyang tao, kaya sinabi niya iyon. Ngunit alam ko na nakakahiya para sa inyo na may biyenan sa bahay habang nasa honeymoon pa lang kayo. Tatang, ayos lang po talaga. Umiyak ang aking biyenan. Sa loob ng 18 taon, nabuhay ka lang bilang asawa ng aking pamilya. Naging miserable ang buhay mo, inapi ng asawa mo at nag-alaga sa akin. Tatang, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kailangan kong mabuhay bilang isang babae ngayon. Hindi lang bilang asawa o ina. Mahigpit na hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Pasensya ka na sa mga paghihirap na dinanas mo dahil sa anak kong lalaki. Alam ko ang lahat na ginawa niya sa iyo. Hindi siya umuuwi, may iba siyang babae at kumuha pa ng utang. Tumulo ang luha ng aking biyenan, hindi ko siya naging mabuting ama. Ako ay isang bigong ama. Tatang, hindi po. Umiyak din ako. Kayo lang ang nakaintindi sa akin sa loob ng 18 taon. Hindi ninyo ako sinisisi kahit hindi umuuwi ang anak ninyo at sa halip ay inaliw ninyo ako. Sisa, dahil sa inyo, nakapagtiis ako. Dahil sa inyo, nakaya ko ang 18 taon. Hinaplos ng aking biyenan ang aking buhok. Salamat. Maraming salamat. Umiyak kami ng matagal. Sisa, ayos lang ako. May magandang lugar para sa akin sa nursing home. Inayos ng Ginoo ang pinakamagandang VIP suite, pero bibisitahan kita paminsan-minsan kasama ang mga kambal. Sige, minsan lang ipakita mo ang mukha mo. Masaya na ako doon. Ngumiti ang aking biyenan. Sisa, ang ganda ng mukha mo ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, mukha kang masaya. Salamat, tatang. Talagang inaalagaan ka ng Ginoo. Nagtitimpla ng kape tuwing umaga. Naglalakad hawak ang kamay mo at tumatawa kasama mo kapag nakikita kanyang masaya. Pinunasan ng aking biyenan ang kanyang luha. Tuwing nakikita ko iyon, masaya ako. Ang manugang ko ay sa wakas, masaya na. Tatang, huwag po kayong mag-alala para sa akin, maging masaya ka kasama ang Ginoo. Ngumiti ka araw-araw, mahalin ka araw-araw, at tanggapin ang lahat ng kaligayahan na nararapat sa iyo. At magpapakita ako, paminsan-minsan, nangangako ako. Maghihintay ako, at Sisa, ikaw ay isang napakabuting tao. Ikaw ang pinakamabait na manugang sa mundo. Salamat. Ako rin po. Salamat, tatang. Isang linggo ang lumipas, inilipat namin ang aking biyenan sa pinakamagandang nursing home sa Maynila. Nagpareserba ang Ginoo ng VIP suite at nag-assign ng 24 oras na tagapag-alaga. Tatang, tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Sige, umalis na kayo. Kailangan nang umalis ng Ginoo para sa kumpanya niya. Nagbigay galang ang Ginoo sa aking biyenan. Tatang, bibisitahin po namin kayo madalas. Salamat, Ginoong De Leon. Aalagaan mo ang manugang ko. Gagawin ko po. Magiging masaya sila habang buhay. Nararapat siyang maging masaya pagkatapos ng 18 taon ng paghihirap. Tandaan ko iyan. Nang umalis kami sa nursing home, lumingon ako. Nakita ko ang aking biyenan na kumakaway sa bintana. Tumulo ang aking luha. Niyakap ako ng Ginoo sa balikat. Ayos ka lang ba? Opo, dahil napakabuti lang po ng aking tatang. Bibisitahin natin siya ng madalas. Nangangako ako. Salamat. Simula noon, nagsimula kaming mamuhay
na parang tunay na mag-asawa. Gumigising kami ng magkasama, nagkakape at naghahapunan ng magkasama at nag-uusap tungkol sa aming mga gawain sa araw. Masaya rin ang mga kambal. Inay, sinabi ng Ginoo na magpapahanap daw siya ng tutor para sa amin. Talaga? Opo, ang tutor ay mula sa UP. Ang saya. Masayang sinabi ni Gemi. Sinabi rin ng Ginoo na siya na raw ang magbabayad ng tuition namin sa kolehiyo. Hindi na kami kailangan mag-scholarship. Ganoon ba? Tumulo ang aking luha. Tinatrato ng Ginoo ang aking mga kambal na parang sarili niyang anak. 3 buwan ang lumipas. Naghanda ang Ginoo ng isang maliit na seremonya ng kasal sa isang pribadong hotel. Sisa, gusto mo bang maging asawa ko ng formal? Opo. Sa araw ng kasal, nagsuot ako ng light beige na damit. 48 taong gulang na ako, ngunit masaya ako. Ang aking mga kambal ay naglalakad sa aisle at ang mga anak ng Ginoo ay naroon din. Congratulations, tatay. Inabot ni Junjun, ang panganay na lalaki ng Ginoo, ang kamay ko. Inay, aalagaan ko po kayo ng mabuti. Salamat. Tay, ang saya mo sa wakas. Tumawa si Jemmy. Masaya ka po sa wakas, tay. Salamat. Ang mag-asawa ay kailangan na ngayong magbigay ng kanilang panunumpa. Hinawakan ng Ginoo ang aking kamay. Maria Teresa Sison, mamahalin kita magpakailanman. Gagawin kitang masaya. Aalagaan ko ang iyong mga kambal na parang aking mga anak. Pangalan ko naman, Ricardo de Leon, mamahalin kita magpakailanman. Hindi ka na malulungkot, magiging masaya ka araw-araw. Natapos namin ang panunumpa sa pamamagitan ng halik. Sa reception, hinawakan ni Gigi ang mikropono. Ako si Gigi, ang anak ng nobya. Ang nanay ko ay nagdusa ng husto sa loob ng 18 taon. Nagtiis siya para sa amin, nagtiyaga para sa lolo, at nagdusa sa ilalim ng pagpapabaya ng kanyang ama. Humihikbi si Gigi. Ngunit nang makilala niya ang Ginoo, nagbago ang nanay ko. Ngumiti siya, nagiging masaya, at kumakanta sa umaga. Ginoo, alagaan niyo po ang nanay ko. Gawin niyo siyang masaya habang buhay. Tumayo ang Ginoo at sumagot. Pangako, gagawin ko siyang masaya habang buhay. Tumayo rin si Gemi at nagsalita. Ginoo, wag po kayong maging katulad ng aming ama. Kung magpapalungkot kayo sa nanay namin, hindi namin kayo papayagan. Nagtawanan ang lahat. Wag kayong mag-alala. Hindi ko siya papaiyakin. Gagawin ko siyang ngumiti lang. Dumating din ang aking biyenan mula sa nursing home, sakay ng wheelchair. Tumakbo ako at niyakap siya. Maganda ka, talagang maganda ka. Salamat, tatang, kailangan kong pumunta. Ito ang kasal ng manugang ko. Nagbigay galang ang aking biyenan sa Ginoo. Ginoong de Leon, alagaan niyo po ang manugang ko. Nagdusa siya ng 18 taon. Tandaan ko po, aalagaan ko siya habang buhay. 1 buwan pagkatapos ng kasal, naglalakad ako sa tabi ng istasyon ng tren sa Maynila nang makita ko ang isang tao. Isang lalaking nakasuot ng maruruming damit na nakaupo sa gitna ng mga pulubi. Ang aking dating asawa. Pinahinto ko ang sasakyan. Sisa, saan ka pupunta? Sandali lang po. Bumaba ako at dahan-dahan na lumapit. Hindi ako nakilala ng aking asawa. Hello, tumingala ang aking asawa. Sisa? Mahaba na ang nakalipas. Ang aking asawa ay payat, may balbas, at marumi ang damit. Bakit ka nandito? Nagkataon lang po na dumaan. Ayos ka na ba? Numisi ang aking asawa. Mukhang ayos ka na. Ano ang nangyari sa iyo? Naloko ako ng babae. Tumawa ang aking asawa habang naninigarilyo. 22 taong gulang. Bata, maganda, akala ko mabait siya at mahal ako. Binigyan ko siya ng 30,000 piso para sa negosyo at utang, ngunit lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos niyang kunin ang pera, umalis siya. Tumawa ang aking asawa, mapagsamantala. Nagsimula rin akong magsugal para makabawi, pero mas lalo akong nawalan ng 20,000 piso pa. Oo, nawala ang bahay at ibinenta ang kotse. Ngayon ganito na ako. Tinitigan ako ng aking asawa mula ulo hanggang paa. Mukhang naging maganda ang buhay mo. Nakasuot ka ng magagandang damit at maganda ang ayos mo. Narinig ko na ikinasal ka sa isang bilyonaryong negosyante.
Inabot ng aking asawa ang kanyang kamay. Bigyan mo ako ng pera, pambili ng pagkain. Binuksan ko ang aking wallet at nagbigay ng 10,000 piso. Ito po, 10,000 piso. Ang kuripot ng asawa ng bilyonaryo. Ito na ang huli. Lumingon ako. Hindi ka ba magsisisi? Hindi po. Hindi pa ako nagsisi kahit isang beses. Kasinungalingan. Mas masaya ka noong kasama mo ako. Hindi po. Mas masaya ako ngayon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, nagbago ang mukha ng aking asawa. Nagbabago ang mga tao. Nagbago ka rin at nagbago rin ako. Maaari ko bang maging maayos muli ang buhay ko? Hindi ko alam. Depende sa iyo iyon. Mabuhay ka ng maayos. Mag-ingat ka. Bumalik ako sa sasakyan. Nagtanong ang Ginoo. Kilala mo ba siya? Hindi. Isang dating kakilala lang. Ayos ka lang ba? Opo. Ayos lang po ako. Talagang ayos ako. Hindi ko naramdaman ang awa o kahit anong pagkasisi ko sa aking dating asawa. Isa na lang siyang estranghero. Ito ay karma. Hinawakan ko ang kamay ng Ginoo. Mahal ko kayo. Mahal din kita, Sisa. 1 taon ang lumipas. Sumikat ang sikat ng araw sa silid tulugan. Ang Ginoo ay natutulog sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay payapa. Makikita ang hardin sa labas ng bintana. Ang aking mga kambal ay naglalakad at tumatawa. Masaya ako. Isang bagong buhay sa edad na 48. Nagsimula ito dahil sa pera. Ngunit ngayon ay pag-ibig. Dinilat ng Ginoo ang kanyang mga mata. Magandang umaga. Magandang umaga rin po. Ano ang tinitingnan mo? Ang mga anak ko. Mukhang masaya sila. Ikaw din, mukhang masaya ka. Siyempre, masaya ako na halos nakakatakot. Niyakap ako ng Ginoo. Gagawin kitang masaya habang buhay. Ako rin po. Magkasama tayo habang buhay. Naghalikan kami, isang mainit at matamis na umaga. Sa hapon, binisita ko ang aking biyenan. Tatang, nandito na ako. Ah, Sisa, nandito na rin pala ang Ginoo. Kumusta po ang kalusugan ninyo, Tatang? Mabuti, salamat sa inyo. Marami na akong kaibigan dito at mabait ang mga nurse. Ngumiti ng masigla ang aking biyenan. Sisa, ang ganda ng mukha mo ngayon. Mukha kang masaya. Salamat, Tatang, dahil po sa inyo. Anong sinasabi mo? Dahil magaling ka lang. Ginoo, aalagaan niyo po ng mabuti ang aking manugang. Siyempre, siya ang buhay ko ngayon. Ganoon alagaan mo siya. Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Sisa, masaya ako dito. Huwag kang mag-alala para sa akin. Kailangan mong mabuhay para sa sarili mo. Kasama ang Ginoo, maging masaya araw-araw. Opo, Tatang. Pag-alis namin sa nursing home, sinabi ng Ginoo, Tatang, mabuti siyang tao. Oo, siya lang ang nakaintindi sa akin sa loob ng 18 taon. Bibisitahin namin kayo ng madalas. Salamat. Sa gabing iyon, umuwi kami at naghapunan kasama ang aking mga kambal. Inay, mayroon kaming mock exams sa susunod na linggo. Sige, maghanda kayo. Ang galing ng tutor namin. Naniniwala ako na makakapasok kami sa UP. Masayang sinabi ni Jemmy. Huwag kayong mag-alala sa tuition. Ako ang bahala sa lahat, pati sa graduate school. Tumulo ang aking luha. Ang mga anak ni Sisa ay anak ko rin. Sa gabing iyon, humiga ako sa kama at nag-isip. Si Maria Teresa Sison, 48 taong gulang. Isang babaeng kasambahay, isang babaeng may 5 imang utang, isang babaeng walang kaligayahan sa loob ng 18 taon. Ngunit ngayon, iba na. Asawa ng isang 50 taong gulang na bilyonaryo, ina ng kambal at isang babaeng minamahal. Sa simula, pera ang dahilan. 35,000 piso na sahod, 12,000 piso na kinita sa pagtatrabaho sa labas. Hindi pa rin sapat. 50,000 piso na sahod para hindi na ako magtrabaho sa Chinese restaurant, ang Ginoo na nagbayad ng 5 milyong utang. Sa simula, naakit ako sa pera, ngunit ngayon, pag-ibig na. Tunay na pag-ibig. Niyakap ako ng Ginoo. Ano ang iniisip mo? Masaya lang po, ako rin, dahil nakilala kita, Maria Teresa, muli akong nabuhay. Ako rin, Ginoo. Sa wakas,
Alam ko na kung ano ang pag-ibig. Mahal kita magpakailanman. Mahal ko rin po kayo magpakailanman. Ang aming pag-ibig ay nagpatuloy. Ang pag-ibig na dumating ng huli ay totoo. Ang pag-ibig na ipinagbabawal ay maganda. 48 at 60. Ang numero ay hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang pagmamahalan namin sa bawat sandali ngayon at ang maging masaya araw-araw. Sapat na iyon. Sa edad na 48, naramdaman ko ang tunay na pag-ibig sa unang pagkakataon. Ang edad ay numero lamang. Marahil sasabihin ng mga tao, ang ipinagbabawal na romansa ng isang bilyonaryong negosyante at isang kasambahay, nagsimula ito dahil sa pera. Tama, sa simula, iyon nga. Ngunit ngayon, iba na. Ngayon, pag-ibig na. Masaya ako araw-araw habang umiinom ng kape na tinitimpla ng Ginoo. Nagpapasalamat ako habang nakikita ang aking mga kambal na tumatawa. Umiiyak ako kapag sinasabi ng aking biyenan na ginawa ko ang tama. Ito ang kaligayahan. Huli na, ngunit totoo. Ipinagbabawal, ngunit maganda. Hindi na ako ang malungkot na 45 taong gulang na kasambahay. Ako ay isang babaeng minamahal. At iyon ay sapat na. Gusto kong itanong sa inyo, ang pag-ibig na dumating ng huli, mali ba iyon? Ang pag-ibig na lumampas sa mga bawal, dapat ba itong husgahan? Hindi ko iniisip na ganoon. Walang edad ang pag-ibig, walang katayuan ang pag-ibig. Ang mahalaga ay ang katapatan, ang paggalang, pag-unawa, at pagmamahal sa isa't isa. Iyon ay sapat na. Masaya ako ngayon sa unang pagkakataon at iyon ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Ito ang kwentong kasing taas ng langit, wakas ng file,